Pagkain ang isa sa pinakaimportanteng bagay para mabuhay ang tao. Pero isipin mo ito, isang araw, biglang nagbago ang mundo. Walang nagtitinda sa mga palengke, sarado ang mga supermarket, wala nang dumadating na truck na may dalang pagkain. Sa mga bukid, wala nang nagtatanim. Sa dagat, may mga lugar na hindi naligtas mangisda dahil sa kontaminasyon. Ang mga karne sa freezer, unti-unting nasisira habang nawawala ang kuryente. Sa loob ng mga mall at grocery store, puno pa rin ang mga estante, pero karamihan sa mga pagkain, pa-expired na. Sa ganitong klaseng sakuna, kailangan ng pagkain na pangmatagalan. Ano ito? Ano nga bang mga pagkain ang kayang tumagal ng maraming taon kahit walang refrigerator? Marahil naiisip natin na ang pagkain ay nariyan lang, hindi nauubos at palaging available. Basta may pera kang pambili, pwede mong makuha at kainin ang kahit anong gusto mo, anumang oras. Pero hindi ganito lagi ang realidad. Sa modern world, karamihan ng pagkain ay dumadaan sa mahabang supply chain mula sa bukid papunta sa processing plants hanggang sa mga truck at barko na nagdadala nito sa mga supermarket. Kapag naputol ang sistemang ito, mabilis ding nawawala ang pagkain sa mga tindahan. Nakita na ito sa totoong buhay. Noong COVID-19 pandemic, maraming bansa ang nakaranas ng panic buying at pansamantalang pagkaubos ng pagkain sa mga grocery. Sa mga digmaan, mas malala ang epekto. Kapag nasisira ang mga kalsada, pantalan at bukid, nahihirapan ang mga tao na magtanim, mag-transport ng pagkain o mangisda. Ganito rin ang nangyayari sa malalaking sakuna tulad ng malalakas na bagyo, lindol o pagbaha. Kapag nasira ang mga daan at nawalan ng kuryente, hindi agad nakakarating ang pagkain sa mga lungsod. Kahit ang karne sa freezer ay mabilis ding nasisira kapag tumagal ang brownout. Kaya kahit mahirap itong isipin ngayon, may mga panahon na maaaring kulangin ang pagkain at mawala ang isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan natin para mabuhay. Kaya habang maaga pa, mahalagang may Plan B tayo. Kung mangyari iyon, anong mga pagkain ang pwede nating itago at hindi masisira agad sa loob ng matagal na panahon? Number 10. Delatang gulay. Kapag may digmaan o malaking sakuna, sarado ang mga palengke. Kailangan mo pa naman ng nutrisyon mula sa mga pagkaing nagbibigay ng bitamina, mineral at fiber na karaniwang nakukuha sa mga gulay. Ito ang ginagamit natin para magkaroon ng lakas at resistensya sa sakit. Pagbukas mo ng kusina, isang lata ng gulay ang natira. Sa normal na araw, baka hindi ito ang pipiliin mong pagkain. Pero sa panahon ng krisis, ang isang lata ng green beans, corn o peas ay pwedeng maging importante sa iyo. Bakit? Dahil sa canning process, niluluto at sineselyuhan ang gulay sa loob ng lata para mapatay ang bakterya at hindi mapasukan ng hangin. Dahil dito, pwede itong tumagal ng 5 hanggang 10 years o higit pa kapag maayos na nakaimbak sa tuyong lugar na hindi direktang naaarawan. Halimbawa, sa loob ng kusina o storage area. May expiration date ang mga delata, pero kung maayos pa ang lata at walang sira o tagas, madalas ay ligtas pa rin kainin kahit lumagpas ng kaunti sa petsa ng expiration. Pero syempre, obserbahan ang kalidad bago kainin. May isa pang advantage ito. May likidong kasama sa loob ng lata. Karaniwan itong brine, tubig na may asin o sariling katas ng gulay na ginamit sa proseso ng pag-canning. Dahil niluto at sealed ang laman ng lata, ligtas itong inumin kapag bagong bukas pa lang. Makakatulong ito bilang dagdag na liquid sa matinding emergency. Number 9. Dilatang karne. Kung may canned vegetables, di rin naman papahuli ang canned meat. Mahalaga ang karne dahil sa protein. Ito ang nutrient na tumutulong sa katawan para manatiling malakas at may energy, lalo na kung limitado ang pagkain. Kaya ang mga pagkain tulad ng tuna, sardinas, corned beef o spam ay matagal nang ginagamit sa mga barko, militar at emergency supplies dahil matagal itong masira at pwede nang kainin agad kapag binuksan ang lata. Katulad ng canned vegetables, ginagawa rin ito sa canning process. Niluluto muna ang karne, pagkatapos ay inilalagay sa lata na mahigpit na sinelyuhan at iniinit para mapatay ang bakterya. Dahil halos walang hangin at kontaminasyon sa loob, ang canned meat ay pwedeng tumagal ng 2 hanggang 5 taon o higit pa, basta hindi sira, butas o namamaga ang lata. Number 8. Instant ramen. Siguradong hindi mo tatanggihan ang instant ramen. Sa noodles at mainit na sabaw, talagang solve na ang gutom.
hindi man ito may tuturing na healthy food dahil sa mataas na sodium at processed ingredients, paborito pa rin ito ng marami dahil sa malasang sabaw at madaling lutuin. Pero ang nakakabilib sa instant ramen, pwede rin itong maging magandang emergency food dahil matagal itong masira at madaling itabi. Ang noodles ay tuyong-tuyo at nakaseal sa packaging dahil halos walang moisture, nahihirapan ng bacteria at molds na mabuhay rito. Kapag nakaimbak sa tuyong lugar at hindi nababasa, ang karamihan ng instant ramen ay pwedeng tumagal ng hanggang 2 taon. Number 7. Oats. Ang pinakaunang dahilan ng pagkain para masira ay bacteria, molds at yeast. Kapag may moisture at hangin, mabilis dumami ang mga mikrobyong ito at nasisira ang pagkain. Pero may mga pagkain na tuyong-tuyo. Isa na rito ang oats. Ang oats ay simpleng butil na karaniwang ginagawang oatmeal. Dahil mababa ang moisture nito, hindi agad nabubuhay ang bacteria at molds. Kapag nakaimbak sa airtight container at tuyong lugar, ang oats ay pwedeng tumagal ng maraming taon at sa tamang storage kahit ilang dekada pa. Isa pa, practical ito sa emergency dahil madali itong lutuin. May laman din itong fiber, iron at complex carbohydrates na nagbibigay ng matagal na energy sa katawan. Kaya sa mga lugar na limitado ang pagkain tulad ng evacuation centers, ang isang sako ng oats ay pwedeng maging simple pero maaasahang pagkain para sa maraming araw. Number 6. Conventional peanut butter. Natural sa tao ang maghanap ng matatamis na pagkain, katulad ng chocolates, cakes at donuts. Pero sa oras ng sakuna, hindi ito pang matagalan at hindi palaging maaasahan. Madali silang masira o matunaw. Pero huwag mag-alala, dahil hindi basta mawawala ang dessert. Alam nyo ba na ang conventional peanut butter, yung karaniwang nabibili sa grocery, ay isa sa mga pagkaing matagal na masira? Ginagawa ito mula sa dinurog na mani na may natural oils at kadalasan ay may asin at stabilizers para mas tumagal ang shelf life. Dahil dito, mataas ito sa calories, protein at healthy fats, mga bagay na nagbibigay ng energy sa katawan. Sa katunayan, 2 kutsara lang ng peanut butter ay may halos 190 hanggang 200 calories na. At dahil mababa ang moisture nito, hindi agad dumadami ang bacteria. Kapag hindi pa nabubuksan ng garapon, pwede itong tumagal ng mga 2 years o higit pa sa pantry. Mag-ingat lang na huwag sumobra dahil mataas sa fat at calories ang peanut butter. Ang labis na pagkain nito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang o pananakit ng tiyan. Sa ilang tao, pag nasobrahan o kung may peanut allergy, maaari itong magdulot ng pagdudumi, pagsusuka o stomach cramps. Number 5. Instant coffee. Sigurado may mga araw na hahanap-hanapin mo ang kape, kaya huwag kang mag-alala, may mga kapeng pangmatagalan. Isa na rito ang instant coffee. Hindi na kailangan ng coffee maker o grinder. Isang sachet lang, mainit na tubig at tasa, solve na! Matagal itong masira dahil sa freeze-drying process. Sa prosesong ito, tinatanggal halos lahat ng moisture mula sa brewed coffee bago ito gawing granules at ilagay sa sealed jar o sachet. Dahil halos walang tubig, hirap mabuhay ang bacteria at molds. Kapag hindi pa nabubuksan at maayos ang storage, ang instant coffee ay pwedeng tumagal ng maraming taon. At sa ilang produkto, kahit pa umabot ito ng 20 years, hindi pa rin nawawala ang magandang quality nito. Magaan din itong dalhin at maliit lang, kaya karaniwan itong kasama sa emergency kits, military rations, at camping supplies. At kahit hindi ito pangunahing pagkain, ang caffeine sa kape ay makakatulong para manatiling gising at alerto, lalo na sa mga sitwasyong kulang ang pahinga sa panahon ng krisis. Number 4. Freeze-dried or canned fruits. Ang mga prutas ay nasa tabi-tabi lang, pwedeng nasa puno o makikita sa garden. Pero sa oras ng krisis, hindi ganoon kadali ang maghanap o mag-ani ng prutas. Lalo na kung nasira ang mga taniman, may matinding bagyo o tagtuyot o hindi naligtas lumabas para maghanap ng pagkain. Madali ring masira ang fresh fruits dahil mataas ang tubig nito. Kaya kung manggagaling pa ito sa malayong lugar at magiging mahirap ang transportasyon, posible na bulok na itong makarating sa iyo. Pero ngayon, may mga prutas na ginawa para tumagal ng mas matagal, ang freeze-dried at canned fruits. Sa freeze-drying, halos lahat ng tubig sa prutas ay tinatanggal gamit ang napakalamig na proseso at vacuum. Dahil halos wala ng moisture, hindi agad nabubuhay ang bacteria at molds, kaya mas tumatagal itong masira. Kapag sealed pa ang packaging, hindi na ito kailangang ilagay sa ref. Pwede na itong itago sa tuyong lugar tulad ng cabinet o pantry.
Kaya ang mga prutas tulad ng freeze-dried apples, strawberries o blueberries ay pwedeng tumagal ng hanggang 20 to 25 years kapag nakaseal at maayos ang storage. Samantala, ang canned fruits tulad ng peaches, pineapple o pears ay niluluto at sineselyuhan sa lata para hindi mapasukan ng hangin at bakterya. Dahil dito, karaniwan silang tumatagal ng mga 3 to 5 years o higit pa hanggat maayos pa ang lata. Bukod sa matagal masira, nagbibigay din ang mga prutas na ito ng natural sugars at mahahalagang vitamins na tumutulong magbigay ng mabilis na energy, lalo na kapag limitado ang pagkain. Number 3. Powdered milk. Kapag ang fresh milk ay naiwan lang sa mesa, ilang oras lang pwede na itong masira, lalo na kung walang ref. Ang gatas kasi ay lapitin ng bacteria dahil sa nutrients at moisture na laman nito. Kaya sa mga emergency food supply, mas practical ang powdered milk. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapatuyo ng gatas, kung saan halos lahat ng tubig ay inaalis hanggang maging pinong pulbos. Dahil halos wala ng moisture, hindi agad nabubuhay ang bacteria na karaniwang dahilan ng pagkasira ng fresh milk. Kapag sealed at maayos ang storage, ang non-fat powdered milk ay pwedeng tumagal ng maraming taon at sa tamang storage, umaabot pa ng higit 10 hanggang 20 years. At kapag kailangan na, tubig lang ang idadagdag para magkaroon ulit ng gatas. Maaari mo rin itong gamitin sa oatmeal, kape o paggawa ng tinapay at pancake. Bukod pa rito, ang powdered milk ay may calcium, protein at vitamins na mahalaga para sa buto at lakas ng katawan. Kaya sa panahon na walang ref at mahirap makakuha ng sariwang gatas, ang powdered milk ay isang simpleng pagkain na pwedeng tumagal ng matagal at magbigay pa rin ng nutrisyon. Number 2. White rice. Hindi lahat ng bigas ay pareho ang tagal masira. May malaking pagkakaiba ang white rice at ang mga rice na may bran layer tulad ng brown rice. Ang bran ay ang manipis na panlabas na layer ng budil ng palay. Dito matatagpuan ang maraming natural oils at nutrients, kaya mas maganda ito sa nutrisyon. Pero ang mga oil na ito ay mabilis na nasisira, kaya ang brown rice ay karaniwang tumatagal lang ng mga 6 na buwan hanggang 1 year bago magsimulang bumaba ang kalidad. Sa white rice, tinatanggal ang bran at oil sa proseso ng milling. Dahil dito, mas kaunti ang oil na pwedeng masira, kaya mas tumatagal ang shelf life. Kapag nakaimbak sa airtight container at tuyong lugar, ang white rice ay pwedeng tumagal ng 20 hanggang 30 years o higit pa sa tamang long-term storage. Mataas ito sa carbohydrates na nagbibigay ng energy na kailangan ng katawan sa araw-araw. Number 1. Para sa ating number 1, mahuhulaan niyo kaya kung anong pagkain ito? Ito ay ang honey. Sa mga ancient Egyptian tombs, may natagpo ang mga garapon ng honey na mahigit 3,000 taon na ang tanda. Pero alam mo kung ano ang mas nakakagulat? Ayon sa mga archaeologist, pwede pa rin itong kainin. Isa sa mga dahilan kung bakit napakatagal masira ang honey ay dahil sa paraan kung paano ito ginagawa ng mga bubuyog. Kinokolekta ng mga bubuyog ang nectar mula sa mga bulaklak at dinadala ito sa kanilang pugad. Doon, pinapababa nila ang tubig ng nectar sa pamamagitan ng pagpaypay ng kanilang mga pakpak hanggang sa maging mas malapot ito. Kapag handa na, tinatakpan nila ito ng beeswax. Kaya nagiging honey na napakababa ng tubig. Dahil dito, hirap mabuhay ang bacteria. Mataas din ang natural acidity ng honey at may mga natural compounds na tumutulong na pigilan ang microbes. Dahil sa mga ito, ang honey ay isa sa pinaka-stable na pagkain sa mundo. Kapag nakaimbak sa sealed na lalagyan, pwede itong tumagal ng maraming dekada at minsan pa nga ay mas matagal. Bukod sa tamis, nagbibigay din ang honey ng mabilis na energy dahil sa natural sugars nito. Matagal na rin itong ginagamit sa iba't ibang kultura bilang natural remedy para sa sore throat at maliit na sugat dahil sa antibacterial properties nito. At kung sakaling tumigas o mag-crystallize ang honey, hindi ibig sabihin na sira na ito. Normal lang iyon kapag tumagal at pwede itong bumalik sa normal kapag pinainit. Kaya sa lahat ng pagkain pwedeng itabi para sa emergency, may isang pagkain na halos hindi tinatalo ng panahon, isang simpleng garapon ng honey. Ikaw, sa oras ng kalamidad, anong pagkain ang pipiliin mong itabi? Nasa listahan ba natin ngayon? O may iba ka pang naiisip na pwedeng makatulong sa panahon ng emergency? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell